Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence na pumagitna na si Baste Duterte sa itong mga issue ng away-away ang mga DDS supporters at vloggers dahil daw di umano sa ipinakalat na mga scandal photos at videos ni PRRD. Naman yan, issue na yan. Oy, personal na issue, private issue. Ang tanong, totoo nga ba yan? May ebidensya ba? Kasi kung puro salita lang na walang ebidensya, delikado yan. Baka makasuhan kayo niyan. So, talagang pumagitna na si Baste Duterte para maano na ba yung away. Kasi kailangan nating magkaisa para kay Pangulong Duterte. Tapos tayo, nag-away-awayan. Alam nyo ba, naging chika na tayo sa kabilang parlor na hindi united ang mga DDS. May DDS, may Dutertista. Ano ba, nakakagulo-gulo. Pero isa naman ang goal natin na suportahan ang mga Duterte, suportahan si Vivi Sara, si Baste, si Pulong, si Pangulong Duterte at si Kitty Duterte. Yung mga iba dyan, hindi na natin hawak ang mga istorya nila sa buhay. That's their personal life, di ba? Kung papasukin natin ang kanilang personal life at sumusa na tayo, ha? Sobrang nakamarites ang ating ginawa. So ito ang komento ni Baste Duterte ngayon. Para matapos na ito ang kanyang komento. Ikaw na talaga, Baste, ang makapagpigil nito. Sabi ni Baste, same but different. All of these fine ladies, so tinan mo ang word ha, fine ladies. So it means kagalang-galang, karespeto. Touched the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother. So patas lang talaga. So wala tayong karapatan kay Pangulong Duterte kasi buhay niya yan eh. Oo, may karapatan tayo pag nasa gobyerno na. Kasi bakit may karapatan tayo pag nasa gobyerno na, pag nasa posisyon na sila? Kasi ginagamit nila ang pera ng taong bayan para maglingkod sa taong bayan. Pero kung personal life nila, hoy, excuse me, oy, buhay nila yon. Hindi nga nakikialam sa Pangulong Duterte sa sariling buhay mo. Ang pinakialam ng Pangulong Duterte, magbigay ng magandang programa, safety sa bansa natin, pero yung sariling buhay mo na, for example, may jowa ka na ganito, na ganyan, walang pakialam sa Pangulong Duterte. Kaya tayo, wala na yung pakialam sa buhay ng Pangulong Duterte. It is what it is. So, to any camp, if you don't stop, it will reveal more of who you are. Agoy. Rather than who he is. PRRD, the Hogaki. Because behind every man is a woman who believed in him before he believed in himself. Pamalandunga, anak. So again, you are all same but different. Let me love you long time. Enough said, stop it. So ito. Diba? Ito yung mga palalav ni Pangulong Duterte. Wala. Puro magaganda. In fairness, my beauty, my brain, at fine lady. Yan ang pag-describe ni Baste Duterte. Tingnan nyo. And they all understand the situation of their father. Ganun talaga si Pangulong Duterte. Hindi natin yan mawawala. Sabihin natin, grabe naman ang bastos. Ikaw nga. Don't judge the person kasi hindi mo alam ang kanilang personal life. Huwag tayong judgmental. Pwede nating i-judge si Pangulong Duterte sa kanyang pagserbisyo sa taong bayan, pero sa kanyang personal life, tumahimik ka. Kasi ikaw may personal life din na tinatago mo yung mga baho mo. Kaya tumahimik na kayo. Diba? Diba? Happy lang tayo sa life. Maraming nagmamahal kay Pangulong Duterte. Yun ang importante. Kaya talaga kung ano-ano mga nasa isip ninyo na ganito, na ganyan, i-stop na natin yan. Nagsalita na si Baste na dapat talaga tumahimik na tayong lahat. Hindi yan makakabuti kay Pangulong Duterte. Diba? Mas lalong i-down si Pangulong Duterte sa mga chismusang palaka. Sabi naman ni Kifichu, file cases para tapusin nyo na to. For me, this isn't just chismis about PRRD's women. This is a possible criminal case. If it's true that his staffer, Miss Jasmine Egan, really spread and is showing or selling his photos as is being alleged. Since we are all real Duterte supporters,
As well, all say, let's encourage anyone who has proof to submit to lawyers. Tama naman, para matapos na to. Kasi, ang pinag-usapan nyo is the personal life of Pangulong Duterte, di ba? Hindi na yung part sa pagsuporto na Pangulong Duterte, di ba? Otherwise, if walang proof, let's all stop thrashing this out publicly kasi lumalaki ang issue at nagmumukhang inutil si PRRD na napapasukan ng spy. What proof? Ilabas ASAP. Walang proof? Tigilan na ang social media bashing para di umaba. May proof? Kasuhan si Jasmine Egan ASAP. Walang proof? Kasuhan ni Jasmine Egan si Maharlika at yung iba kung naninira lang. Ang pwedeng ikaso kay Jasmine Egan, violation of Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 9995, violation of the Safe Spaces Act, RA 11313, civil case for damages. Ang pwedeng ikaso kay Maharlika, libel, cyber libel, civil case for damages, Safe Spaces Act. Yeah, both criminal and civil cases yan. Tapos, mabuti pa sa korte na lang para walang maraming nakakabasa at gawin yung content si PRRD at ang pamilya niya at ang love life at yung chok-chak-chenes niya. Now, I assume since we've already have multiple parts on social media that this is already done in the court of public opinion, let the real courts decide. Bukas ang prosecutor's office bukas. Prepare nyo na mga ebidensya at witnesses nyo. Ngayon, tama naman si Kefichu para matapos ng lahat. Kasi ang hirap na puro lang ganito, ganyan, 'di ba? Nakakaawa naman din, 'di ba? So, may komento din si Baste Duterte sa post ni Kefichu. 'Di ba? Nasaan ba 'yun? Ito na. Ito na ang komento ni Baste sa post ni Kefichu. Nasaan ba 'yan? Sabi ni Baste, pam. Katapos kong uminom ganito na agad, okay na nam, ginising mo mga trolls. Wala nang pahingang mga yan. O, tingnan mo. Respectfully, sabi ni Kefichu, Sebastian Duterte, respectfully, Mayor, I think you need to go to The Hague again with a brief para ma-distract kami. Sila pala. O, yun mga kabibig. Parang, sabihin natin ba na tahimik na tayo dito. Ay, merong pinost ang isang, sino dito? Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Pero ang sabi niya, debunking false and baseless accusations. Makinig kayo ha. Our flight was supposed to be 7 p.m. of March 11, 2025. We're supposed to stay a little late than former President Rodrigo Duterte dahil na mamamasyal pa sana kami. When things went south, 10 p.m. of March 10, we went to the airport with no assurance if we can get into a flight. While we were on the Uber, we found a 12 midnight flight sa Greater Bay Airlines. Just even asked, safe ba yan? Di kasi kami familiar sa airline, but we just go with it. Wala kaming choice. Kailangan sumalubong sa Manila when PRRD lands. That's how the protocol works. Number 1, we were able to enter Villamor Air Base because as staff, we are part of the convoy configuration of Pangulong Duterte's PSG. Therefore, sabay kami sa PSG nakapasok through Gate 5, the Kalayaan Lodge Gate. That was when no one in the PAF knew that what was happening. So nakapasok pa kami. Few moments later, nag-lockdown na. You can ask Attorney Delgra, bumuntot ang vehicle niya sa convoy ng PSG. Number 2, we were trying to help the lawyers. We printed the document that was needed to be signed by PRRD para dalhin na sa Supreme Court. We facilitated how to get food for PRRD's PSG. It was 7 a.m. to 11 p.m. We had to be there for each other. Di na to dapat sinasabi dito eh. Kasi baka sabihin nyo naman nagyayabang o nanunumbat. Pero dahil may sarili kayong version, pues ilapag din namin ang version ng truth namin. We were able to get close to the aircraft to say goodbye to PRRD because hindi naman kami kinukordo ng police, only the family members. So we asked if we can come a little closer, just like the PSGs. No malice, nilagyan yun lang ng issue talaga.
Jazz was able to fly immediately to Hague because she's a dual citizen. She has her Australian passport. Hello, national artist nga sa Australia ang father niya, di ba? If someone can fly immediately to Europe, kailangan sponsored and arranged agad by the higher authorities. Palibhasa, gawain ninyo. She flew there because no one can. Walang ibang may visa. She was the only one capable. What's wrong with that? Di ba pwedeng mag-alala sa boss mo na nasanay na may kasama at inalagaan? Next time you listen to someone's lies, at least make sure she's ready to converse and stick with her arguments. Sabi nga nila, there's 3 sides of truth. Your truth, my truth, and the real truth. Just was there to organize events for OFWs. To show ICC that Filipinos are united in supporting PRRD, that he's a good person. Now, aren't you questioning what's the goal of that ngangangera na sumasawsaw sa private life ni PRRD? She's clearly diverting the attention of the people, dividing supporters. The goal is to bring him home, wake up people, think and reflect who's the real double agent. Hala, naku, kailangan talaga mag-isip yung mga tao ngayon. Diba? So, yun ang mga chika-chika yung kabibib. Buti na lang pumagitna na si Baset Duterte para matapos na ito at wag na natin pag-usapan ito. Diba? So, yun ang kabibig. So, sana end ng story na ito, nagsalita ng anak, si Baset Duterte, napigilan na ito, mahalin tatay niya, ang lahat ng babaeng minahal niya. Oh, they are fine. Walang above, walang below, kundi patas lang silang nasa puso ni Pangulong Duterte. So, wag na magchika-chika ha. Kung ano man yung mga narinig nyo sa kabila at sa kabilang panig, itong kabilang panig, may mga chismosang nakatingin lang talaga para baguhin ang mga chismis at sisiraan pa si Pangulong Duterte. Diba? So, yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.